pinapabayaan ng devotion. At pangatlo, yun nga, yung authority sa pastor. So, marami ho tayong gagawin ngayong 2025, pero wag ho sana kayo ma-overwhelm sa gagawin. Ang unang dapat isettle ninyo ay yung relationship natin sa Panginoon. Diyan ang pinakapundasyon ng lahat. Dahil kung wala yan, wala tayong mararating. Pagbulay-bulay po tayo, inaanya ko po kayo, buksan po natin ang ating mga Biblia in Matthew chapter 2. Dahil magpapasko na, Matthew chapter 2, okay? Reading from verse 1 hanggang verse 12. Yan. Mostly ng preaching na naririnig niyo when they read the Bible, so parang to cut the time. So ikakat din nila. So at least natutuwa naman tayo that in our church, ayan, talagang natututo na tayo magbasa. Amen? At ganito po ang ating matutunghayan. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he, born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Galing, no? Ang layo nila, alam nila yung mga tanda ng Panginoon, so meaning to say, they are meditating on it. And when the sign comes, they decided to go. Tuloy po natin. When Herod the king had heard these things, he was troubled. Gulat siya. Okay? And then, all of Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among prince of Judah. For out of thee shall come a governor, and shall rule my people Israel. Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child, and when ye have found him, bring me word again that I may come and worship him also. And when they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with his Mary's mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. And being warned of God in the dream that they should not return to Herod, they departed in their own country another way. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, purihin po pagkabasa po ng iyong banal na salita. Dalangin po namin, Ama, na patuloy po kaming samahan. Sa aming pong pag-aaral ay makita po namin yung mga bagay na dapat po namin baguhin. Panginoon, kahabagan niyo po kami. Sapagkat kung hindi po kayo mangungusap sa bawat mensahe, ay sayang lang po ang panahon na gugugulin po namin sa loob or kasama ng iglesia. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, sa patuloy na magpabago po kami sa inyo, sapagkat alam po namin na hindi po kayo nagsasawang magpaalala po sa amin. Linisin niyo po kami, Panginoon. Linisin niyo po ang lingkod na iyong banal na dugo upang masalita po ang mga salita na nagbumula lamang sa iyo. Salamat po ng marami na po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. Magnifying the birth of Christ. It's a very simple message at gusto ko lamang po na mag-meditate po tayo dito. Now, when we talk about the word magnify, synonymous din siya with the word worship. Isa lamang yung goal nito, na ang kalwalhatian ng Panginoon ang lagi nating makita at lagi nating masaksihan. Now, nung nilikha ang tao, it is for the very purpose, for the glory of God, sa kalwalhatian ng Panginoon. Kaya nga, kung hindi po tayo sasang-ayon sa kaisipang ito, iniisip natin na lahat ng bagay ay patungkol sa atin. Not all things are about you. In fact, all of the things na nakikita nyo present, it is for the glory of God.
Ngayon, kung bakit medyo hindi maganda ang nangyayari, na-distort po siya gawa ng kasalanan. And for us, again, to bring back the glory to God, kinakailangan maging konektado po tayo sa Diyos. So dapat ang isang mananampalataya, therefore, ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon. It's not about your comfort, it's not about your easement, it's all about God's glory. Amen. Nakakalungkot isipin, marami sa mga mananampalataya, they are so discouraged when they're listening to God's Word. Nakikinig po sila ng mensahe ng Panginoon, thinking na may mapupulot po sila para maging maayos ang pamumuhay nila dito sa lupa para sa sarili nilang kapakanan. Uulitin ko po, kung bakit po tayo iniligtas ng Panginoon ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. By the way, tumanggap ka man o hindi, dakila pa rin ng Diyos. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. Ba't ka nagmamalaki? Ang katungkulan ho natin ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Now, in the story of, the Magi worshiping Jesus, it's an important story. Bakit? By the way, ang storya pong ito ay hindi siya part ng, tradisyon po natin ng Christmas. Okay? Kasi kapag sinabi po natin Kapaskuhan, ito ay kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus sa panahon ito, hindi na po siya baby. In fact, siya po ay, ano sabi dyan? Bata na po siya. Sabi ng verse 9. Sabi dyan, where the young child was. Kasi parang lumalabas, di ba? May 3 haring nagsidalaw. Di ba? Pero yung episode na to, it is much, much later, or rather, after ng kapanganakan ng ating Panginoon. Pero hindi ho natin i-highlight kung nakadikit ba ito sa Pasko o hindi, sapagkat ang salita ng Diyos ang magtuturo po sa atin sa mga bagay na dapat po nating matutunan. At itinuturo po ng storyang ito na kung paanong ang mga pantas na ito, ang mga matatalinong taong ito ay hinanap ang Panginoon para sambahin po siya. You have to understand, kung totoo kahit na hindi naman sila mag-travel di ba? To worship Jesus. But, alam mo yun, they want to witness first kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Sana mananampalataya, ganun Sa isang mananampalataya na nakakilala sa Panginoon, kapag sinabing gawain ng Panginoon or anything that has to do with God, lagi dapat present ka at lagi dapat nauuna ka. Hindi pwede na dinideclare ang kaluwalhatian ng Diyos tapos wala kang pakialam. Amen? Hindi pwede yon. Kaya sa lahat ng bagay, sa isang mananampalataya, pag nakilala niya ang Panginoon, walang anumang bagay, anumang sitwasyon, sino mang tao, ang dapat pumigil sa Kanya para luwalhatiin niya ang Panginoon. Amen? Wala dapat dahilan. Sa totoo lang. Kaya nalulungkot ako sa mga kapatid po natin sa pananampalataya. Let me tell you this, hindi para konsensyahin kayo. Baka naman mamaya, labas na naman, kinokonsensya na naman kayo. O baka ba sabihin, matisod ka na naman kasi, na naman si pastor. Hindi ho ganun yun, mga kapatid. Ayusin mo ang attitude kung ganun po kayo. Kasi hindi ho sa Diyos yan. Hindi ho sa Diyos yan. Kasi kung nakakilala ka na sa Panginoon, everything that has to do with God, lagi magiging present ka doon. Kasi alam mo na kapag nalayo ka dyan, wala ka. Pero kapag di mo kayang tanggapin niya, may problema sa iyo. You have to understand that everything that has to do with God, ikaw na nakakilala sa Panginoon, dapat lagi kang present. Kasi, alam mo, you are witnessing heaven on earth. Tama? Kasi pag napunta tayo ng langit, wala tayong gagawin kundi makipag-fellowship sa Panginoon Tama po ba? Amen? So ngayon, kapag dito pa lang, pinapractice mo na yan, you are practicing heaven on earth. Para ka na rin nasa langit. Ngayon kung nasa langit ka, tapos ugaling impyerno ka, wag ganun. Magpabago tayo sa Panginoon.
You see, you have to understand that when we are talking about magnifying God, yan yung pinakaunang trabaho ng mananampalataya. That's our first occupation. Then, the rest, secondary na lang. Bread for Life, kantata. Secondary na lang yan. Hindi yan ang first. Amen? Paano pagkatapos ng kantata? What's next? Paano pagkatapos ng medical mission? What's next? Amen? Salamat sa Diyos, ino-open tayo sa mga ganitong bagay. Huwag ho kayong adaya. Hindi ibig sabihin na nagiging busy ka sa gawain ng Panginoon ay equivalent yan sa pagiging malapit mo sa Panginoon. Don't get me wrong ha, ulitin ko. Pag malapit ka sa Panginoon, syempre nasa gawain ka. Pero huwag kang papadaya na para magmukhang malapit ka sa Panginoon, ay magjo-join ka ng gawain ng Panginoon, pero ang totoo, malayo ka sa Panginoon. Kasi pwede yun eh. Pwede yun. Bakit pwede, Pastor? Depende kasi sa motibo. Bakit kasi gusto mo masali ng Bread for Life? Alam mo yan, para ma-please yung ego mo, nakilala ka, na masabi mo lang, may nasharean ka, o bunga ko yan, o di naman kaya, yung mas worse tayo. Kaya ka sumasali siguro, kasi nandoon yung crush mo, nagigets niyo po ibig kong sabihin. So it's very possible na sumali ka sa gawain ng Panginoon, pero malayo ka sa Panginoon. And if you are that, then therefore we need to ask God for forgiveness and repent of your sins. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. So then again, sabi ko nga po, these people, the Magi, remember hindi ho siya nalalayo sa mga level ni Daniel. Okay? Si Daniel kasi, dyan nagmula ang mga pantas eh. Okay? So pag sinabi nating pantas, these are the people who engage themselves in learning about everything, most especially mga bagay na patungkol sa Diyos. Ang nag-set ng standard niyan, sina Daniel. Bakit nila pinupursu to? Kasi yung Diyos ni Daniel ang nagbigay sa kanila ng talino. At anumang talino na malayo sa Panginoon, hindi ho katalinuhan yan. Ulitin ko yung statement ha, baka na-miss nyo. Ang lahat ng talino na malayo sa Panginoon, hindi yan katalinuhan. Matalino ka sa business pero wala ka sa Panginoon, hindi katalinuhan yan. Ano gagawin mo sa talino ng pagbe-business? Matalino ka sa pag-aaral, okay, pero kung malayo ka sa Panginoon, walang kwenta yan. Kaya nga sabi ko nga, here in the church, we don't celebrate academic success kapag ang isang mananampalataya ay malayo sa Diyos. Huwag ko kayong masasaktan mga young people ha. Kasi ang totoo mananampalataya, lagi priority ang Panginoon. Kaya ano naman, bumagsak ka sa quiz. Diba? Ano naman, kung di ka loud anong problema doon? Ang loud papalakpakan ka lang. Pagkalipas sa ilang taon, makakalimutan mo yun eh. Pero kapag inuna mo ang Panginoon, habang buhay na maaalala yan. One life will soon pass. Sabi ni C.T. Studd, what's done for Christ will last. Tapos, ito ka, di ba? Nagpapakahirap, gamitin ko na ito, nagpapakamatay ka sa kakaaral, kakatrabaho, para saan? If we don't know, kapag hindi natin alam ang purpose ng ating buhay, which is to give glory to God, lahat na lang ng bagay sa'yo, mahalaga. Kaya ang daming kaguluhan sa mundo, lalo na sa mananampalataya, lalo kapag hindi niya alam ang kanyang relasyon sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, out of focus. Notice this Magi. Samantalang, ang dami-dami nilang pinag-aaralan, ang dami nilang natutunan, and yet, merong isang bagay na nag-trigger sa kanila, na na-excite sila to the point na isa-sacrifice nila yung safety nila, yung kayamanan nila, yung comfort nila, para mag-travel ng malayo. Bakit? Kasi nasaksiyan nila o masasaksiyan nila ang gagawin ng Panginoon. They will witness the Son of God. Hindi nila palalagpasin yun. So again,
sa isang mananampalataya na nagsasabing Kristiyano siya, and he always misses anything that has to do with God, nagtataka ako, sino ba tinanggap mo? Sino ba tinanggap nyo? Trabaho, business, mag-anak. Dumarating sa punto minsan na napapaisip ako. Kasi sa totoo lang, kapag damdamin na pag-uusapan, sino ba naman taong gusto makapanakit ng damdamin? Wala. Wala naman eh. Pero, paano ko ngayon sasabihin sa inyo ang kalagahan ng Panginoon kung hindi natin ikukumpara ang ating sitwasyon sa gustong mangyari sa atin ng Panginoon? Hindi kasi magiging realistic eh. Sasabihin ko bilang pastor, unahin niyo ang Panginoon. Pero paano yung application nun? Lalo na kapag nakikita ng pastor, mas nauna yung, mas napapriority yung pag-aaral, pagtatrabaho, mga anak, mga apo. Paano? Diba? Tapos, may maririnig ka ngayon. Although sa akin ngayon, wala na yun. Hindi, sa totoo lang. Kasi, 42 na ako, no? So, ayan, nakasalamin na ako ngayon. Marami na rin ako nararamdaman. Bakit ko naman gugugulin ang buhay ko na mabuhay ako sa stress kasi ayaw mo sumunod sa Panginoon? Pabayaan na lang kita. Pero dahil out of concern minsan, sinasabihan ka na, may sinasabi ka pa, may problema tayo doon. Problema tayo doon. Kamukha din ng sinabi ko, yung sinabi ni nanay, mas malumanay lang yung akin. Pero parehas na masakit yun. Amen? At masasaktan ka kung totoo. Kasi ang katotohanan ay masakit, pero kinakailangan tanggapin para ikaw ay magkaroon ng kagalingan. Kung ikaw ay bulag, makakakita ka. Nanawa. Makita, alam mo yan, dalangin ko sa Panginoon na talaga makita mo. Kasi ang sarap maglingkod sa Panginoon. Hindi ko sinasabi to dahil may kotse ako, may bahay ako. Hindi ho. Kahit tanggalin niyo yung mga bagay na yan, napatunayan ko. I have learned the goodness of God. I remember Joseph. Alam mo yun, nagtatapat sa Panginoon, pasasaganain siya. Then all of a sudden, may mangyaring mawawala sa kanya lahat. Pero ang tanong, nagreklamo ba siya sa Panginoon? Wala kayong mababasa. Ang tanging yung mababasa lang ganito. And the Lord was with Joseph, and he is prosperous man. Every time na mababanggit yon, nandoon siya sa pinakamababa ng kanyang buhay. So, anong ginagawa niya kapag may nangyayaring hindi maganda sa buhay? Lumalapit siya sa Diyos. Hindi niya pinapagalitan yung pastor na nakatalikod. Or sa nagdi-devotion. Hindi niya sinisisi yung kapitbahay, yung gobyerno, yung aso ng kapitbahay, yung tikbalang sa puno nila kung naniniwala siya dun. Kasi ito tunay na malagong mananampalataya, it takes responsibility in his own growth. Lagi yung tanong, ano bang problema sa akin? Hindi yung, kasi sila eh. Hindi ganun mga kapatid. Kasi pag ginawa mo yan, hindi mo makikita kung ano yung gagawin ng Panginoon sa buhay mo pag laging sa iba ka nakatingin. Kasi kapag sa iba ka nakatingin, lagi madi-discourage ka, maiinggit ka, madidismaya ka. Bakit? Sa iba ka nakatingin. And when we magnify God, when we worship God, just like the Magi, ito yung nagbibigay sa kanila ng joy. Ito yung nagbibigay sa kanila ng meaning. Ito yung nagbibigay sa kanila ng purpose.
Excitement. Remember, galing sila sa napakalayong lugar. So every opportunity na mapag-aralan nila ang Panginoon, natutuwa sila. So merong isang event na nag-trigger na makikita nila present ang Panginoon na hindi mangyayari sa anumang generation. Anong ginawa nila? Iniwanan nila ang lahat. Iniwanan nila yung comforts of their home. Take note when we talk about Magi, they're also wealthy people. Di ba pwedeng sabihin, nandiyan na si Jesus, pakiselfie nyo na nga lang, padala nyo sa akin para makita ko. Pastor, walang selfie. Palitan natin. Mga magaling taga-guhit, punta kayo doon. Guhit nyo, tapos padala nyo sa akin para makita ko. Ang tao nagmamahal, gumagawa ng effort. Wala pa akong nakitang babae na pumayag siya na hindi nag-e-effort ang lalaki. Not unless kung ising babae ka. Tama? Actually, kahit mga ising babae, hindi sila papayag na walang effort. Because again, everyone na nagmamahal, they make an effort. Kahit hindi mo ipilit sa kanila yan, gagawa ng effort niya. Bakit? Nagmamahal eh. Kaya ako, minsan, dumalabas din sa akin, or paano ba? Naiisip ko din minsan, bakit ko kinakailangan pilitin itong mga taong ito para dumalo ng gawa? Kasi kung totoo nagmamahal yan, kahit hindi ko pilitin yan, pupunta yan. Mahal niya ang Panginoon eh. Tama? Di yan malilate. Bakit? Mahal niya ang Panginoon eh. Di yan malilate kasi ginagalang niya ang Diyos. Gawin mo yan sa gobyerno. Gawin mo yan pag kumuha ka ng passport na late ka. Gawin mo yan pag sasakay ka ng aeroplano. Sige lang. Actually, pag sumakay ho kayo ng aeroplano, sige nga, test. Ilang oras bago yung flight nyo, dapat nandoon kayo? Ilang oras bago? Ang suggestion nila. Actually, 2 hours before the flight, dapat nandoon ka. Flight yun. Ano mas mahalaga? Yung flight o yung Diyos? Di ba? So, ang nagtitrigger dapat sa atin para mas lalo natin paglingkuran ng Diyos ay yung pagmamahal natin sa Diyos. Mahal niyo ba ang Diyos? It's a crazy question. Kasi kahit kanino, tanong mo yan, sagot nila, oo eh. Pero makikita mo totoong nagmamahal, wala sa bibig, nasa gawa. Nasa gawa. So the Magi seek to worship Him. Okay? So nangyari ang lahat ng ito, it is planned according to the Father's will to reveal who He is, who Jesus is, and why we need to worship Him. Tagalogin natin. Kung bakit ang lahat ng ito ay nangyari o naganap, ay para ipakita sa atin, ma-reveal sa atin kung sino si Jesus at bakit kinakailangan natin siyang sambahin ng totoo sa ating buhay. So, when we worship Jesus, kagaya sinabi kanina, we must show effort. That's number 1. Dapat nakikita yung ating effort. Ano ba yung effort sa Tagalog? May ginagawa ka eh. Okay? Pag sinabi nating effort, it's an initiative on your part because you are triggered or being pushed. At yung bagay na yun na nagpo-push po sa atin ay love. Sa tao, mahirap magmahal. Kasi ang tao, bago kanya mahalin, kinakailangan mauna muna magmahal sa kanya. Alam niyo ba yon? Para sa mga lalaki, hindi mamahalin sa babae, dapat meron munang nauna, dapat nagandahan ka muna sa kanya. Kaya ang pag-ibig ng tao, distorted yan eh. Ang pag-ibig ng Diyos, unconditional yan. Kaya pala ang sabi ng Bible, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Galing, no? Kasi alam niya yung tao eh. Di ba? Hindi nature ng tao magmahal. Nature ng Diyos ang magmahal. Minahal ka niya kahit hindi ka karapat-dapat. Minahal ka niya kahit hindi ikaw yung unang nag-initiate. Ito nga lang, pinakita na sa iyo yung Diyos ang lahat-lahat eh.
questionable pa rin ang pagmamahal mo sa Panginoon. Bakit? Nakikita sa gawa. Sabi ko nga kanina, anyone can say, I love God. Pero you will find out na hindi yan totoo kasi nakikita sa gawa. Huwag na yung gawang nakikita. Yung mga bagay na tinatago natin. Sakit, no? Relationship is one of the most important part of being a believer in Christ. A relationship meaning connection to God. If you are not connected with God, if you don't have relationship with God, lahat ng ginagawa nyo ngayon, wala yan. Wala. So itong mga magi na ito, sabi ko nga, meron silang lahat ng alibay para hindi sila makapunta. Malayo sila, delikado. Huwag na sabihin magastos, kasi mayaman sila eh. Yun na lang, delikado yung paglalakbay. Diba? Kasi at any time, pwede silang tambangan sa desert. Okay? Pero dahil, again, ang nagpupush po sa kanila to get out of their comfort zone is because of the love for God. Kaya kapag may gawain, wala akong dahilan, ha? Ay, masakit ko bunto. Ay, ating kong topak. Malilyo ko. Busy ko. Madaling gumawa ng dahilan. Amen? Pero ibang klase, ang pagmamahal, ang taong gumagawa ng paraan. Lalo na yung paraan is against him or against her, that is something. Kasi para sa Panginoon, precious yun eh. Yung mga bagay na hindi mo kayang ibigay, precious yun. Oras mo, lakas mo, resources mo, iba yun. Pag sinabi resources, kahit wala kang pamasahe, kahit wala kang kaibigay sa offering, still you will give. Hindi dahil magyayabang, may binigay ako, hindi yun. Kundi nasa puso mo, Lord, mahal kita at mahal ko ang gawain mo, tulungan mo akong magbigay. Hindi yung tanong na, Lord, ano yung balik? Hindi yun eh. Kundi ang tanong lagi, Lord, ano pa yung hindi ko nabibigay sa'yo? Yun yung mataas na level ng worship sa Panginoon. Problema kasi sa giving, laging hinihintay, ano yung kapalit? Ano yung kapalit? Pagkapalit, kadikit yung word na kapal. Tama, di ba? Kapalit, kapal. Ba't tayo magdidemand ng kapalit sa Panginoon? Samantalang buhay na walang hanggan niya, wala nang kapalit yun eh. Ngayon, liko ba ang Panginoon para hindi siya magpala? Hindi. Nagpapala ang Diyos. Kulang ka lang sa pananampalataya at kulang ka sa pagsunod. Kulang tayo sa pagsunod. So again, tandaan nyo lang yung kapalit, kapal. Diba? So we need to exert effort in worshiping God. Ano yung makita natin din? Diyan, not only by giving, putting an effort, but also by making time. Yan yung pangalawa. Making time. Tandaan ninyo, ang mundo natin lilipas. Hello? In fact, ang lakas mo, naka-timing din yan. Kaya nga hanggat meron pang lakas, paggamit mo na sa Panginoon. Sino mag-aakala, ngayon ko lang na na magdi-deteriorate ang aking paningin. Dati pag nagbasa akong ganyan, as in, kahit anong adjustment, kita ko pa rin yan. Ngayon, hindi na. Kaya tinanong ko yung doktor, sabi niya, Pastor, nakakaedad ka na. Magsalamin. Nagsalamin na natutuwa naman kasi sobrang linaw naman niya. O ganun pala yung purpose ng salamin. Although at first, para lang ako naduduling. But the point of the matter is, before baka ma-distract tayo, sabi ko nga,
ang oras po natin, maiksi na lang. Kung nakakilala ka sa Panginoon, late na, alam mo yon, ibuhos mo na yung lahat ng oras mo sa paglilingkod sa Panginoon. Naalala ko sa Ate Elvira, sabi niya lagi, sayang. Hindi ko lang exactly alam kung ganun yung term, na sana kung mas nakilala niya pa daw yung Panginoon, nang mas bata siya, talagang ibibigay niya sa Panginoon. Although, as a human being, may pagdududa ako doon, dahil ang tao nagbabago, pero as a Christian, tiwala na lang ako siguro. Kasi di natin alam ang mangyayari. Tama? Pwede kasi ngayon, eto makinig kayo pwede ngayon napaka-aktibo nyo. Pero darating sa punto ng buhay nyo na masusupok ang inyong pananampalataya, and it boils down sa magiging desisyon nyo kung magtatabat ka ba sa Panginoon o hindi. Nagigets po ba ako? Tawag dito, wala ho akong karapatan na i-judge kayo. Pero darating sa punto, mga kapatid, mga minamahal, na sa buhay po natin, lagi ho tayong pumapalpak or papalpak tayo, sorry for the word, at wala tayong gagawin kundi mas lalo magtiwala lang sa Panginoon. Ngayon, hanggat meron tayong lakas, kinakailangan magpaayos po tayo sa Panginoon. Kaya malaking problema pag di ka nagpapaayos sa Panginoon. As much as I want to say na malakas ako, kagaya ng sinasabi ni Apostle Paul, siya rin naman din na nagsabi na may mga pagkakataon, yung mga bagay na gusto niyang gawin, hindi niya nagagawa. Lobat parehas. Pakiayos ka, lobat parehas. So again, sabi ko nga, if we need to worship God, to magnify God, anong kinakailangan natin gawin? Hindi lang mag-put ng effort, but also to make time. Ngayon yata ang lahat ng tao busy sa mga walang kwentang bagay. Narinig niyo ba ako? Ulitin ko yun Ito yung panahon na napaka-busy natin sa mga walang kwentang bagay. Learn from King Solomon. Sabi niya, all is vanity. Alam mo ba't yung sinabi yun? Kasi gumugol siya ng maraming oras. Nagpatayo ng ganito, nagpagawa ng ganyan, ginawa yung ganito, ginawa yung ganire. Ganire. Tapos alam mo, at the end, ano sabi niya? All is vanity. Mayaman yun Lahat ng pwede maisip, siguro wala man sa panahon noon, pero sa kanya kasi nagawa niya na lahat. So kung talagang gusto natin ma-magnify ang Panginoon by using our life upang magamit natin ang ating buhay para mas lalo malulhati ang Panginoon, we have to make time. Pag ba kayo nagbabasa ng Bible, nagme-meditate po kayo. Okay lang kahit sumagot kayo ng hindi. At least totoo kayo. Kasi baka mamaya hindi naman, umuo kayo, nagkasala pa kayo, nagsinungaling pa kayo. Tama? Para lang masabing mabuti kang Kristiyano, kaso nga lang, ang Diyos na nakakakita Tama? Amen? Mga simpleng kasalanan, dapat sinusuko na natin kay Lord. Ano naman, ano sasabihin ng bang tao, mananagot naman tayo sa Diyos. At least, nagpapatuwid ka sa Panginoon. That's an important part. Are you making effort to memorize God's Word? Hindi, naksaya na panahon. Nakikinig po ba kayo? Hindi nagme-memorize. Actually, you are so much blessed to memorize God's Word. Kasi every week lang, ilang beses siyang nababanggit. Kahit hindi mo pa siya memorize, sumasabay ka lang sa mga nagme-memorize, later on, matatandaan mo siya. Nakikinig ba kayo? Halimbawa, talagang sabi mo, hindi ako magaling sa memorization. Ang memorization kasi, hindi naman yung galing ng utak It's a practice ng paulit-ulit and then later on, kapag isinapuso mo yan,
Alam mo yan, naririnig mo lagi, natural na lang lalabas sa bibig mo, maniwala ka. Dahil tama yung desire mo, lalabas yan sa bibig mo. Tama yung puso mo eh. Una sa lahat, dapat itama yung puso. Kasi minsan, dami-dami natin katwiran eh. Busy ka, tanda ka na, huwag ganon. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ganon. Di ba? Magsisi ka na. Kristiyano ka ba? Di ba? Dami. Mga oras na nasasayang, pinagpe-pray mo na maging maayos ang pamilya mo. At makinig kayo, pinagpe-pray mo, maging maayos ang pamilya mo, iniiyak mo sa Panginoon, pero hindi ka naglalaan ng oras. Nanonood ka, Korean novela, Mexican novela, lahat na lang na manibela, pinanood mo na. Kung saan-saan ka napupunta, kasi kakamanibela mo. Tapos pinagpe-pray mo, Lord, mahabag ka sa pamilya namin na kami magkaroon ng pagkakaisa. Tapos di ka gumagawa ng oras. Yan yung sinasabi ni James. Ang pananampalatayang walang gawa, ano daw? Pananampalataya na walang gawa, baog, patay, walang bunga, walang silbi. Parang walang pinagkaiba na nagtanim ka ng plastic na mangga. Diba? Yung plastic na mangga. Anong bunga ng plastic na mangga? Ginawa ko illustration yan sa ibang church. Pag nagtanim ka ng mangga, anong bunga? Mangga. Pag nagtanim ako ng plastic na kamatis, anong bunga? Plastic na kamatis, sumagot yung mga tao. Sabi ko, mali. Hindi naman nagbubunga. Yung plastic na kamatis. Yeah. It's just a play of trickery or mind. Alam mo yan. Pero bagaman nakakatawa, minsan ganun ginagawa natin. Ang dami mong ginagawa sa buhay mo na wala namang ibubunga. Nagpe-pray ka na matuto kang mag-evangelize, hindi ka nagbibigay ng oras para mag-train. 'Di ba? Para to make an effort to know other people. Tapos ikakatwira mo, hindi ako marunong sa tao. Mag-practice ka. Hindi gumagawa ang Espiritu ng Panginoon sa mga taong tamad. Hello? Hindi nangungusap ang Espiritu ng Panginoon sa mga taong tamad at sa mga taong maraming dahilan. Yung wala kang kapakumbabaan, yung mas matalino ka pa sa Espiritu. Nagigets nyo? Although hindi naman talaga natin nakakausap ang Espiritu, but the way we set our minds into, yun. Nagigets? So ano gagawin natin? Aksaya pa ng oras more. Ano sabihin natin? Actually, yan ang isa sa taktika ng kaaway. Alam niyo ba yan? Saka mo na tanggapin ng Panginoon, marami pa namang oras. Saka ka na maging faithful. Ito naman, Diba? Sayang ang oras. Pwede magtanong, bakit kayo naglilingkod sa Panginoon? Bakit kayo naging Kristiyano? Kasi kung magbabackslide ka, pwede ka pumunta na lang ng SM every Wednesday. Pag nandito ka sa San Juan Lubao Baptist Church, grabe sila kung makapag-remind sa iyo. At least pag backslider ka, wala lang magpapaalala sa iyo. Haya-hay ang buhay. It's a sarcastic question. In fact, it's a hypothetical question actually. Imposibleng mangyari. Pero, sa pamumuhay mo, actual na nangyayari. Kung hindi ka magtatapat sa Panginoon, ano yung ginagawa mo? Nag-aaksaya ka lang ng oras. Ngayon, makinig. Ayaw nyo talaga na magtapat sa Panginoon, wala na kami pananagutan. Kinakausap ka ng malumanay, wala lang sa'yo. Pagsasabihan ka ng matindi, nagagalit ka naman. Saan lulugar ngayon sa iyo?
bato-bato sa langit, tamaan ka sana. Kasi kung ang mensahe ng Panginoon para bulahin lang kayo, pwede ba magsilayas na kayo? Walang kwenta to. Nagbubulahan lang tayo eh. Naiintindihan mo ba ninyo? Nakikinig po ba kayo? Nangungusap ba talaga ang banal na Espiritu sa inyo? Kung nangungusap siya sa inyo, magpabago kayo. Pabago tayo sa Panginoon. Tapusin na nga natin. So we need to have, also we need to put an effort. We need to make time. And we need to elevate our trust to God. We need to elevate our trust to God. Those three things are important in a relationship. Alam niyo po ba yon? Sa isang relasyon, dapat gumagawa ng effort, nagkakaroon ng time, at mahalaga yung tiwala. Ang relasyon na walang tiwala, walang kwenta yan. Hello? Tiwala. Ngayon, kung sisirain mo yung tiwala, may problema ka. Ngayon, ang ginawa ng mga taong ito, the Magi, they have a good relationship to God. Obviously, sabi ko nga, living their comfort, sacrificing their safety, di ba? Giving their resources. Grabe pinamigay sa kanila. Actually, although mayaman sila, ang punto dito ganito eh. Yung kayamanan nila ay nagsilbing pagpapala. Alam niyo po ba yon? Nung papatayin na ang mga bata, 2 years old pababa, anong utos ng Diyos kina Joseph? Umalis kayo dyan. Palagay nyo, saan sila kukuha ng budget para pumunta ng Egypt? Ang Diyos ang nag-provide sapagkat ginamit ang mga Magi na ito. Uulitin ko. Kapag dinadala ka ng Panginoon sa isang sitwasyon, laging laan ang kanyang probisyon. Kapag dinadala ka ng Panginoon sa isang sitwasyon, laging laan ang kanyang probisyon. Ba't ka mag-aalala ngayon? Ikaw talaga, kulang ka na naman sa pananampalataya. Amen? Kakulangan yun ng pananampalataya, mga kapatid. Kaya dapat nating isuko yan sa ating Panginoon. So their trust to God ang naglapit sa kanila sa Diyos. Because again, just like Joseph, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Nag-effort sila eh. Tama? Tama po ba? Nag-effort sila. Amen. Pumunta sila ng lugar ng Panginoon. Galing sila sa napakalayong lugar. Bakit? Gusto nilang ma-behold, gusto nilang ma-witness, gusto nilang i-worship, gusto nilang i-magnify ang Panginoon. Kapag nasaan ang presensya ng Panginoon, nandoon ang kanyang proteksyon. Where the presence of God is, there is protection. Kaya nung umalis, nung nakita nila ito, nag-intervene kagad ang angel ng Panginoon. Nag-intervene kagad si God eh. Huwag kayong babalik kay Herod. Sasabihin niya ako, scam lang yun. Okay? Yun ang sabi dyan. Hindi yung word na scam. I'm just paraphrasing. So sabi niya, verse 12, and being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed in their own country another way. Matalino sila? Oo. Kaso hindi nila kayang makita yung mangyayari. Bakit sila naging matalino? Kasi nagtiwala sila sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ang nagbigay sa kanila ng mas higit na talino na hindi nila alam. Ano sabihin mo sa akin ngayon, matalino ka sa klase? Unahin mo ang Panginoon. Unahin mo ang Panginoon. Magi sila, tama? Kaso may danger. Sino nagbigay sa kanila ng protection? Ang Lord. Bakit sila nakaiwas sa danger? Because of their wisdom? No, because they trust the Lord God Almighty. Nawagan na tayo. Ngayon, tanong ganito. Kamusta na yung relasyon sa Panginoon? Are you still making an effort? O wala na. Yung paglilingkod mo, putyo-putyo na lang. Kagaya ni Herod, scam. Are you making time? O may kinakailangan tayong isuko? Ano yung mga kinaka-adikan mo ngayon na kumakain ng oras mo?
na may mas mahalagang paglaanan para mag-meditate or para baguhin ng Panginoon in your family, in your character, na dapat nating isuko sa Panginoon. Or maybe, yung pagtitiwala mo sa Panginoon hindi na solid. It's about time to renew. Okay? To renew your relationship to God and to walk in the newness of life. Binagong buhay, mga kapatid. Lagi, nangyayari yan sa isang mananampalataya. Kaligtasan minsan lang yun eh. Pero yung pagbabago, tama? Lagi, from glory to glory, binabago tayo ng Panginoon. Kaya magpabago tayo sa Kanya. Huwag kayong mag-alala. May blessing ang Panginoon. Huwag ka na pag naglingkod ka, huwag ka na maghanap ng kapalit. Kasi ang kadikit ng kapalit ay kapal. Huwag ka na makapal. Maglingkod ka na lang. Ang kulit mo naman eh. Basta si Lord nagpapala. Kung ano man yun at kailan, di ko alam. Pero magpapala siya. Ang gawin mo, magtapat ka lang. Kagaya ng mga Magi, pinagpala sila ng Panginoon. Nakita nila ang Panginoon, they worship God, yung protection ng Panginoon. Pagpunta at pabalik, nandoon sa kanila, and they went home, napayapa ang kanilang puso kasi nagawa na nila ang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mensahe.